Kilat News Updates. Mga balita ngayon, ina ni Chantal Anicoche, ang miyembro ng NPA na sinagip sa engkwentro sa Occidental Mindoro, nagpasalamat sa AFP. Comprehensive safety audit ng Allison Shipping Lanes, pinagpapatuloy ng Marina kasunod ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Pilipinong pulis nanguna sa International Police Exchange Program sa Abu Dhabi. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang ina ng Filipina-American na si Chantal Anicoche sa Armed Forces of the Philippines at 2nd Infantry Division Jungle Fighter matapos ang ligtas na pagbabalik ng kanilang pamilya sa Estados Unidos noong Enero 30. Sa mensaheng ipinadala kay Colonel Michael Aquino, 2nd ID spokesperson, binigyan diin niya ang profesionalismo, malasakit at makataong pagtrato sa kanyang anak mula sa oras ng pagliligtas hanggang sa paggaling nito. Pinuri rin ang mabilis na koordinasyon ng mga ahensya at tuloy-tuloy na atensyong medikal na ibinigay sa Army Station Hospital. Matatandaang nasagip si Anicoche noong Enero 8 sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro matapos iwan ng mga kasamahan sa gitna ng sagupaan. Isang estudyante ang kumpirmadong nasawi sa engkwentro sa sitio Mamara, Barangay Abacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero 1, 2026. Giniit ng 2nd ID na mananatiling sentro ng kanilang misyon ang pagprotekta sa sibilyan at dignidad ng tao. Nagpapatuloy ang Maritime Industry Authority o Marina sa Comprehensive Maritime Safety Audit kaugnay ng paglubog ng MV Trisha Kirsten 3, alinsunod sa direktiba ni Giovanni Lopez, kalihim ng Department of Transportation o DOTR. Ayon naman kay Sonia Malaluan, Administrator ng Marina, papanagutin ng ahensya ang sinumang mapatunayang may pagkukulang, kabilang ang operator ng barko, at magsasampa ng kaukulang kasong administratibo kung may paglabag. Personal na pinangunahan ni Malaluan ang inspeksyon sa mga passenger at cargo vessel ng Allison Shipping sa Zamboanga Port. Dagdag ng Marina Enforcement Service na ang tagal ng audit ay nakabatay sa bigat ng mga kakulangan na matutukoy. Mananatiling suspendido ang biyahe hanggang makumpleto ang Safety Management System audit at mapatunayang ligtas ang lahat ng barko. Lumubog ang binanggit na barko noong January 26 habang naglalayag mula Zamboanga City patungong Jolo, Sulu. May 332 total passengers at 27 na crew ang sakay ng barko nang mangyari ang trahedya malapit sa Pilas Island, Basilan. Total survivors, 316. Nanguna ang Pilipinong pulis na si Police Major Inar Vic V. Florese ng Camarines Sur Police Provincial Office matapos magtapos bilang top 1 sa International Police Exchange Program sa Abu Dhabi Police College sa United Arab Emirates. Kabilang si Florese sa 52 international student officers mula sa 35 bansa sa programang inorganisa ng UAE Ministry of Interior katuwang ang International Association of Chiefs of Police. Tinanggap niya ang parangal noong Enero 29, 2026. Ayon kay CSPPO Director Police Colonel Virgilio O. Olalia Jr., ang tagumpay ni Florese ay nagbigay dangal sa Camarines Sur at Philippine National Police o PNP sa pandaigdigang larangan ng pulisya. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.